araw sa inyong lahat guys. Luzon, Visayas, Mindanao, lalo na sa inyong mga mahilig mag-alaga ng manok, nagpapalahi din ng manok, nagbibreed tulad ko. Magbigay ko ang kunting tips sa inyong mabaguhan pa lang tungkol sa kaalaman ko sa pamaraan naman sa pagpurga. Kasi pinaka-importante sa ating alagang manok na nagpurga tayo. Bago ko ipagpatuloy ito muna, ipakila ko sa inyo, ito siya ang kulay gold ko ngayon na bagong palabas na mga linyada nga gold. Ito ang kanaunahan ko nga gold ngayon. Ito na siya, batang bata pa ito. Dito sa pagpurga, unang una nagkadepende sa atin. Ang ibahagi ko pala sa inyo yung aking kaalaman lang, ang ginagawa ko mismo kung paano ko gi-apply sa aking mga alagang manok ang pagpurga. Kasi bawat isa ka magmamanok, nag-alaga ng manok, nagpapalahi, iba-iba ang mga proseso. Ang proseso ko naman, iyan ang ibahagi ko lang yung mga baguhan pa lang. Bago natin purgahin, papaliguan muna natin. Pwede naman din na purgahin muna bago papaliguan kinabukasan. Pero yung sa aking proseso, pinapaliguan ko muna ito siya kahapon, ngayong araw Sabado, ngayong araw nga Linggo, pupurgahin ko siya. Pinapakain ko siya, hindi na pinuno ko yung isang takal, isang sukatan sa pagkain niya sa umaga. Tapos mamayang hapon hindi ko na siya papakainin. Kasi ngayon araw na Linggo, pinakain ko umaga, pagka hapon yan, hindi ko na bigyan ng pagkain. Ang ibigay ko sa kanila, purga na. Yan ang ginagawa ko. Parang ang aking mga manok, maalis ang pinaka-importante, maalis ang nasa bituka nila na mga tinawag o bulati. Parang ating mga manok, ang kinakain nila na vitamins mapunta sa kanilang pangatawan. Gaganda ang pangatawan sa ating alagang manok. Kasi kung mayroong bulati, iyan din ang kumakain, sumisip-sip lang din para sana sa kaganda sa pangatawan sa ating mga alagang manok. Ituturo ko sa inyong mga baguhan pa lang, kasi sample pa naman ito. Mamayang hapon ko pagpurga. Ang pagpurga ko sabay-sabayan, lahatin ko. Kapag malikot ang yung manok, itong mga paa niya, ilagay nyo sa hita nyo lang, ganyan lang inyo. Ganyan ang ginagawa ko, itong hita ko na kita nyo. Tapos ito siya ang purga. Pag walang madalian lang, kasi wag nang patagalin pa ang pagsubo para nga hindi napapalag-palag ang manok nyo, lalong lalo kung malikot. Ganyan lang, oh, di ba? Ganyan lang ang pagpurga. Wag nang patagal-tagalin mo pa, subo agad, di ba? Wala, nalulok. Tapos kailangan hindi lang dito sa bunganga, idiin natin kunti. Pag subong ganun, idiin natin parang abot dito siya banda sa lamunan. Kung sa tingin nyo dito na medyo gumukol-bukol pa, hindi pa niya na lulok, himasin nyo yan pababa, padiretso dito sa kanyang butsi. Yan lang, ganun lang kasimple ang pagpurga para sa yung mabaguhan pa lang. Kasi yung mga magmamanok nga datihan na, kabisado na talaga nila o ako mismo ang pagpapurga. Di na kailangan pang dalawang tao may paghawak pa. Pati nga pagputol og tahid, nag-isa lang kung magputol tahid yan. Kasi kung totoo tayong magmamanok, alam na natin ang dapat nating gagawin mga diskarte. Hindi na kailangan pang marami pang naabala na istorbo. Kung mayroon tayong ginagawa, pagsubo ng gamot at saka sa pagputol ng tahid at saka sa pag-inject, di na kailangang may kasama pa tayo niyan. Ako nag-isa na lang ako niyan kasi kabisado ko na, kasi sa katagal ko na nagpapalahi ng manok. Iyan ang ibinahagi ko sa inyo ngayon. Isishare ko sa inyong mabaguhan pa lang, para na kayong mga baguhan pa lang makakuha kayo kunting idea dito sa aking mga ginawang content video. Yan lang. Maraming salamat ulit sa pagpanood. Sana mayroon kayong kunting-kunti man lang na matutunan dito sa aking content video na ito ngayon kung mapanood nyo. Yan lang, maraming salamat pala uli sa inyo sa pagbigay support sa aking ginawang content video tungkol sa kaalaman ko sa pag-alagang manok. Yan lang, bye bye.